you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
dakilan ng mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bukas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig may wagas. Wala nang hahanapin pa. Good morning, Jesus! Good morning. Salamat sa Diyos. Kami ay muling bumabati sa inyo ng magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon mga kapatid, saan man kayo naabutan ng ating GMJ Thursday edition. Yan, salamat sa Panginoon. Manalangin muna tayo, tawagin natin si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Dakila namin Ama, mapagmahal namin Diyos. Ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan upang sa ganon kami lumago sa aming pananalig, pananampalataya sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kami po'y makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Yan, salamat sa Diyos. Muli binabati namin kayo, yung ating mga kapatiran sa ibang bansa, yung mga faithful na sumusubaybay sa ating GMJ, at ang aming mga mahal sa buhay. Yan, salamat sa Diyos. Ang ating buong Comfy family, North, East, West, and South. Sige, basahin muna natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa Romans 14 verse 19. Ang sabi po, therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Sa Tagalog po yan, ang sabi nga, kaya ba, Pastor? Kaya nga, sundin natin ang mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na mapapatibay sa isa't isa. Yan, purihin ng Diyos. Kinakailangan talaga yung mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan yung nagpuproduce sa atin. Kaya nga itong ating topic ngayon ay kinakailangan medyo
naunawaan natin na, lalo na sa community, di ba? Kasi yung mga lalaman mo kung ikay lumalago sa pananampalataya pag may nakasama na ka ng ibang tao di ba? Salamat sa Diyos. Kaya itong isang lumang-lumang awitin, ewan ko kung matatandaan nyo ito mga kapatid, ito yung umungkan. Sabi ganun ng awitin na to, ha? Tingnan natin. Yeah. It's I, it's It's us, I. it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. Ipinagsama na namin yung tatlo kasi pagka inisa-isa natin, masyang mahaba. Uulit natin, ha? It's I, it's us, it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. It's I, it's us, it's Christ who builds community. Roll la la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part and build community. Yan. Salamat sa Diyos. Medyo matagal-tagal na yan. May ginagano-ganon pang mga arte natin noon yung mga action songs yan during the time, no? Kaya napakaganda rin na nakakanta natin itong mga luma nating awitin para nakita natin na lumago tayo dahil marami na tayong mga bagong original songs. Yan ang isang paglago ng community per se, no? Yung mismong ating community ay lumago from the old standard songs ng community ay tayo ay nagkaroon na nabiyayaan tayo ng napakaraming mga awitin, mga original na nagagamit natin. Meron pang isang lumang kanta at ito'y gusto ko rin ang kantahin. Sabi ka nun doon sa awitin na to. Kay Heso Kristo, ang buhay mo ay may katiyakan kung susunod at magpapatuloy. Kay Heso Kristo, ang buhay mo ay may katiyakan kung susunod at magpapatuloy. Sa bawat sandali, sa bawat araw, ikaw ang gabay. Kay Heso Kristo, ang buhay mo ay may katiyakan kung susunod at magpapatuloy. Kay Heso Kristo, ang buhay mo ay may katiyakan kung susunod at magpapatuloy. Sa bawat sandali, sa bawat araw, ikaw ang gabay. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Sa piling mo ang ligaya ko. Sa piling mo ang ligaya ko. Yan, salamat sa Diyos. Kaya kapag tayo ay meron tayong katiyakan sa ating paglago, nakatitiyak tayo ang ating buhay ay lalago dahil may katiyakan kay Kristo. Kaya babasahin muna ni Pastor Fred ang ating board ngayon bago tayo magpatuloy, mga John kapatid. 15. John 15. John 15, verse 5. I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Manalangin tayo. This is the word of the Lord. Manalangin po tayo. Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat, tinuturuan mo kami and reminding us through the power of the Holy Spirit na kapag kami nawawalay sa iyo Amen. at ang ginagawa namin, ang sarili namin sikap, hindi kami
mamature, Hindi kami magtatagumpay. hindi kami mag-grow. Kaya Panginoon, tulungan mo kami upang maipaliwanag ng malinaw sa aming mga kapatid na nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Okay. Yan, ang sabi nga doon sa ating binasa, di ba? Apart from the Lord, we can do nothing. Kaya yung isang awitin na Sister Jam, ano nga yung isang gusto mong kasi tandaan natin sa ating, di ba? Iisang Panginoon lang ang ating pinaglilingkuran. Kaya kinakailangan, we need one another. Mamaya, kasi sabi nga naman niya, I am the vine and you are the branches, sabi ni Lord. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Bawat isang Kristiyano, ito ang word. Di ba? Lahat tayo nandun sa vine. Ang daming branches niyan, kasama natin yan. Kaya yung lahat ng branches na yan, tayo pong lahat yan, mga kapwa Kristiyano, kaya kinakailangan maunawaan natin na iisang Panginoon lang ang ating pinaglilingkuran. Hindi tayo dapat magkahiwa-hiwalay o hindi dapat nagkakaroon ng division, katulad na naging topic natin last Monday. Kaya awitin natin to. Sasamahan ako ni Brother Louie. Isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran, isang pananampalataya mayroon tayo, isang amang nagmamahal sa atin, isang espiritong gumagalaw. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat iisa ang ating Ama, kung kaya tayo'y magkakapatid. Dapat hindi maghiwa-hiwalay. Dahil kay Kristo tayo'y nagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid, tayo'y magkakapatid sa Panginoon. Yan. Yan ang maging basis natin, mga kapatid, para itong ating paglago ay nauunawaan natin na napakahalaga. Hinahanapan tayo ng bunga ng Panginoon. Dito sa John 15, kapag hindi tayo namumunga, hindi ba? Tatapyasin raw tayo. Kaya sabing gano'n niya. Kaya natapos natin yung first 2 signs of immaturity. Ang sabi nga gano'n, hindi nangangahulugan na kapag ka ikay hyper o hype ka sa iyong pananampalataya, mature ka na. Hindi yun ang basis, hindi ba? Hindi kinakailangan, hindi ka ala roller coaster na mas kumisan mataas ang iyong saya, yung pananampalataya, pagkatapos bigla na lang bababa, na kailangan kahit na ano pang pagsubok o anumang bagay, ay ikaw ay constant ang iyong pananampalataya at hindi magiging dahilan para masyado kang malugmok. Kaya yung ikalawa, sabi nga nang, mature ka ba when you are confronted by temptation? Are you having, yun ang mga naging topic natin last time, hindi ba, Pastor? Last week, di ba? Last week, ay, ang sabi natin, paano makikita mo ang maturity ng isang taong tinetempt? Yan, ganyan. At sa panahon nato, napakaraming temptation, hindi ba, mga kapatid? Ngayon, lust of the eye, lust of the eye, lust of the flesh, lust of the flesh, and the pride pride of life. of life. Yan po yung ating mga temptation na tinake up last week. At ano po ang attitude natin dyan, nakita natin na napakahalaga ng alam natin kung sino si Lord at alam natin ang mga salita ng Diyos para ma-combat natin yan. Yung whole armor of God, susuot mo.
para yung temptation na yan, mga paglabanan natin. At makikita mo ang paglago mo, makikita mo ang maturity ng isang tao at the time he is tempted, at the time na ikaw ay nasa oras ng tukso, o tukso, sabi mo gano'n, layuan mo ako. Hindi lalayo yan. The devil is roving around, seeking for someone to devour. Kaya kinakailangan na very aware tayo na hindi tumitigil ang ating kaaway. Sabi nga gano'n, nagte-take time lang siya doon sa binasa natin last week, yung kay Jesus Christ. He is just, lumayo lang sa sandali na humahanap ng magkakataon na bumalik yan. Kaya palagi tayong handa. Kaya at makikita rin ang ating paglago kung tayo'y palaging handa, malalim. Ngayon, remember, yung temptation, hindi kasalanan. Yes, oo. But Yan. if we give in to the temptation, nagiging kasalanan po. Yan, Kaya, oo. Yan yung bago in-emphasize tayo natin mag-tempt, last, oo. Yan ang in-emphasize natin last week. Na wag tayong, kasi ang daming nadidisappoint o nadidiscourage sa pagiging Kristiyano. Kasi sabi niya, ayan na naman, nag-fail na naman ako yung ganon. Yung ganon ba? Palagi na lang na failure. Alam nyo, okay lang yun. Ang mabigat, ang hindi paglago, yung humihinto ka, yung nag-back out ka na. Di ba? Sumuko ka na. Dapat kay Lord tayo sumuko, huwag tayong susuko sa kaaway. Amen. Kaya yun po yung ating tinake up last time at napakasarap na nauunawaan natin. Saka yan. isa pa, huwag natin samantalahin yung 1 John 1:9. Yeah. Kasi sinasamantala ng tao yung 1 John 1:9. Hindi na nagbago, hindi na lumago. Yun yung- Maya't maya. Oo. Kasi 1 alam John naman 1:9. natin yung 1 John 1:9, di ba? If you confess your sins to God, He is faithful and true. He will forgive us. Ang gano'n niya. At tayo ay babaguhin ng Panginoon. Patatawarin niya tayo. At yan po ay kuminsan, di ba? Lalo na yung dati natin buhay, di ba? Magkakasala ka. Alam mo mali eh. Pero gagawin mo pa rin. Anyway, mangungumpisal naman ako next week eh. Tapos, mangungumon yun. Ganong mga, hindi ba? Yun yung ating ating... Mga ano, Yung usual practice na inaabuso. Na walang ng power. Di ba? Kaya yung, sabi nga ganon. Actually, yung dati mga practices natin, they are all signs of outward appearance lang ng pagiging holy eh. Di ba? Outward appearance lang ng holiness. Pero wala inside. Hindi totoo. Kasi alam mo eh, kuminsan natural yung ginagawa mo, o kaya yung deliberate na yung ginagawa mo eh. Anyway, patatawarin naman ako ni Lord. Si Lord naman, compassionate God. Palaging ganun eh. Di ba? The law requires righteousness. Yung Yes, tama. oo. But the grace of God gives righteousness. Kaya Yes. we are under the grace of God. Lahat tayo. Ang law, yung batas, nagre-require ng righteousness na hindi natin kaya. Pero yung grasya, di ba? Yan ang nagbibigay ng righteousness. Kaya we are under grace. So napakaganda na sabi ng gano'n ng ating leader na mayapa na palagi nating naaalala yung mga turo niya. Sabi niya, grasya na nga lang eh. Huwag nyo nang samantalahin. Huwag nyong abusuhin. Di ba? We are already under grace. Kaya yan. Kaya ikatlo, na ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang sabi nga ganun doon sa ating word Jesus is the vine and we are the branches. Kapag ka ang growth mo raw sa Panginoon, nakadepende sa iba, hindi relying in others for spiritual food. Ibig sabihin, nasa second hand info ka lang, you are not maturing. Sabi raw ni ganon. Oo. Ibig sabihin, wala kang quiet time, wala kang natanggap na sariling mensahe galing sa Panginoon at nakikinig ka na lang sa mensahe ng iba. Ganun lang. Kumbaga, hindi ka talaga nakausap muna ng Panginoon. Yan. Isa yon sa relying on, your maturity relies on, dependent on other. Yung growth ng iba,
Kaya ang hilig mong makinig doon sa ganitong kwan, kasi ang dami mong nakukuha. Totoo naman yon, marami ka talaga makukuha. Pero ang maganda, nangusap ba si Lord sa'yo? Internally, from within, nangusap ba siya sa puso mo at nagkaroon ka ba ng talagang revelation tungkol sa salitang narinig mo? Kasi there are times nga talaga na yung mensahe ng Panginoon nanggagaling sa ibang tao eh. Kumisan nga, sa signboard lang, di ba? Paglabas mo. Pero ang maganda doon, yung tao na binigyan ng mensahe, nagpipray yun from within. Andun yung desire. Kaya nangusap si Lord sa kanya. Pagpalain natin, busy-busy ka. Totoo naman to nangyayari, mga kapatid, di ba? Kaya binibigay namin yung mga practical na kwan na sasabihin ganun, naku sister, nasasabi mo lang yan kasi ganito, ganyan. Hindi ka dumadaan sa ganitong sitwasyon. O nga, let's say one situation, sobrang busy ka. Totoo naman niya, lalo na kung marami kang anak. At ikay nagtatrabaho pa, nag-o-office ka pa. Hindi pagkagising, nag-pray ka lang. Hindi ka na nakapag-quiet time para makarinig sa Panginoon. Ikaw lang ang nagsalita. So, hindi mo narinig ang Panginoon. Pero habang ginagawa mo ang iyong gawain sa bahay na ipagpiprepare mo ng pagkain ng pamilya mo, ng handa yung mga papasok ng mga anak mo, yung asawa mo, pagkatapos ikaw mismo, and then papasok ka sa opisina, Lord, mangusap ka, gano'n. Andun pa rin sa puso mo na gustong makarinig sa salita ng Diyos. Yun, bigla na lang merong darating. Nothing is impossible with God. Sa bus, dumaan. Nangusap si Lord. Yung word na yun, talaga namang kinailangan mo sa araw na yun dahil sa opisina, merong mangyayari na talaga imposible. Si Lord lang ang makakagalaw. Ay di nagbuhay. Ganun po yun yung mga sitwasyon rin na sinasabi natin na still, it is you. It is you desiring to hear from God, to listen from God, though that the Word of God came from other sources, circumstances, pero ikaw mismo ang prayerful puso mo, di ba? Hindi ka nagdepende lang, yun lang yun. Second hand info. Di ba? Parang kung napunta sa kotse, Oo. bumili ka ng segundang manong auto. Oo. Pag hindi mo inalagaan at hindi mo chinek, Oo. ano na, baliwala. Yes. Gastos lang ang inabot mo. Oo. Ngayon, kung bumili ka ng kotse, dahil ikaw naman binayayaan ng Panginoon, Oo. ano man depensa niyan, hindi ka mag-struggle. Ibalik mo. Wala kang bayad, wala kang babayaran, at hindi nagugulo ang ating mga isipan. Kasi nga, napakahalaga talaga na mismo tayo ang nakakapag-communicate kay Lord. Kasi, nag-aaral nga kami ng Minor Prophets every Saturday dito sa ating seminar, ano? Nasa Amos kami. Nung nasa Amos, sabi nga ganun sa Amos 3, sabi nga ganun niya, the time, di ba? Time will come. Sa Amos 8, sabing gano'n niya sa verse 11. The Lord said, look, the days are coming when I will cause famine in the land. Famine. People will be hungry, not because of food, but they will be thirsty for water and they will be hungry for the word of God. Di ba? Magkakaroon ng famine ng word of God. Kaya yun ang kwandon. Kaya kinakailangan, equip tayo kahit papano, kahit saan ka nandoon, nandyan yung Bible mo, nakakapagbasa ka, mismo ikaw, first-hand info, you know the Word of God. Hindi, kasi pwede rin naman na talagang dyan ang mumula kasi mga bago eh. Oo. Hindi ka pa nag-grow. Ang unang-una natin, kailangan pag nakadinig ng salita ng Diyos at hindi pinahalagahan, there's no benefit. Yes. Basta lang logos, wala na, ganun lang, salita lang. Hindi na ganun tawag doon, nagkaroon ng Walang rema. Yung salita, walang life. kasi binaliwala mo eh. Pangalawa, after hearing from others, you didn't meditate on it. Wala rin, binaliwala rin. Oo. Pero pangatlo, meron sa Bible, after hearing the Word of God, after the fellowship, yung lahat ng inuuwi niya, tulad siya ng Berean Church,
Yes. pinag-aaralang mabuti upang matanim sa kanyang isipan, sa kanyang puso, at upang maipamuhay kung ano yung nadinig niya sa fellowship, sa Amen. ibang tao. Hindi lang basta nakinig, hindi lang basta dependent ka. Kino-confirm niya yung Oo, sinabi nung yan. narinig niya. Berean Church ang tawag Berean doon sa Church Book of yan. Acts. Oo, totoo yan. Kasi maaring, kaya nga, kuminsan talagang kami mismo mga kapatid, yung mga nagtuturo, kaya ingat na ingat kami nagbibigay ng scripture dahil alam namin na maraming Berean believers. Oo. Pagka marami silang nagja-jot down, and then kapag yung scripture na naibigay mo ay mali, naku, ang laki ng kwan, doon kami humihingi ng tawad kuminsan, di ba? Lalo na kapag mabilis-bilis kami magsalita. Yun mga kapatid, kaya napakasarap rin ng bawat isa sa atin. We are studying the Word of God kahit na second-hand info nga, narinig mo sa iba, and yet, but, sabi nga ni Pastor, kapag yung narinig mo, ginamit ni Lord naman di ba? Faith comes from hearing and hearing the message of God or the Word of God. So, kasama yon. So, katulad niyan, nakakarinig kayo, nakakarinig tayo. Pero yun, isinulat mo, mabubuhay yon, magkakaroon ng first-hand info sa'yo because yung revelation sa'yo bibigay ng Panginoon. Yun po ang maganda. Kaya sabi nga gano'n, mga kwan lang yan, mga signs, ibig sabihin mga ginagamit lang na tools. Yung mga katulad ng mga sa radyo, sa TV, katulad ditong GMJ natin, at saka yung ating Bible, yung mga kwan nakikita natin sa kalsada, na mga Word of God na nababasa natin. Those are tools for the Lord to talk to us, to speak to us. But the person who reads it, who listens to it, have the desire to really talk to God, di ba? Siya yung ngayon ang may desire para ngayon magkaroon ng tunay na revelation coming from the Lord. Nagiging habit mo nung talaga yung mag-aaral. Kaya yun yan, hindi ka dependent lang, pati ba naman revelation ay manggagaling sa iba. Yung spirituality mo ay nakadepende sa iba. Kaya hindi ka basta nagre-rely lang sa iba ng spiritual food mo. Diba? Personal kasi. Personal kasi ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya, Speaking of personal, doon sa John 6:45, it is written in the prophets, yes. they will be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Yeah, Ayan. thank you, Lord. Lumalapit sila sa Diyos doon sa mensaheng kanyang nadinig at nag-aral doon sa sinabi ng Ama sa kanya. Oo. At ito, pinakamaganda nito, may pangako doon Oo. eternal life Yes. with Jesus Christ in heaven. Kasi ang Po talagang yun. nagtuturo rin ang Panginoon Siya ang nagbibigay. Yung kaisipan natin, huwag mo sabihin yung talino mo, sa'yo yun Hindi. Talino natin galing din sa Panginoon. Siya ang siya ang nagtuturo di ba? Tinuruan din si si Marta. Oo. Saka si Marta, Oo. Marta, Eh, tingnan mo yung kapatid mo. Kaya si Mary has chosen the right thing. Sabi gano'n niya, only one thing is needed. And Mary has chosen it. Sabi nga nun ni Lord Jesus Christ kay Marta, yung makinig ka sa paanan ng Panginoong Jesus. Napaka-importante. Kaya sabi nga nun niya, Christian life is of an immature believer is performance-based. Yung kasi, yung immature, performance-based. In other words, whether he's mature or not, he is going to try to look mature to other people. Ibig sabihin, para lang masabi ng iba na mature ka. Diba? Performance-based nga. Parang ang galing-galing mo. Minememorize pa nga yung Word of God Pero para lang ma-please mo yung iba. Kaya, relying on others for spiritual food is, kumisan kasi may mga tao na tinatawag na spiritual leeches. Ano yung linta?
They don't get very much spiritual food, and the food they get are usually by accident. Yun ang sinasabi na spiritual leeches. Hindi talaga nagsikap na makarinig ng diretso sa Panginoon. Oo, hindi nag-aral ng sa Kanya lang. Ang tawag pala doon, mga spiritual religious, mga lintang alam mo yung spiritual. mga linta. Oo, nagsasak. Ikaw ang kinakain nun, hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, kundi yung dugo natin, sinisip-sip hanggang sa ikaw ay manghina, maging sobra pang immature dahil hindi ka nakikinig, revealing, Wala. illumination, at maipamuhay natin ang lahat ng ito. Yun ang pinakamasakit talaga Oo, rito. talagang kinakailangan talaga na maging ganyan ka man, na-absorb mo, kailangan maipamuhay mo. Hindi lang Oo. At yun ay maging part ng sabi nga, di ba, the word of God is a portion of nagiging portion. You are my portion. The Lord indeed. is my Yan, the portion. Lord is my portion. So, nagiging parte ka na ng katawan mo, yung panayan, di ba? Kaya kinakailangan, kasi ang linta, nagsasak ng blood yan eh, di ba? nawawalan ka ng dugo, Oo, nauubos. Kaya kung ikaw ay sinabihan ng ganon, yung nakuha mo na yun, dapat for good. Naging ganun ka man, dumating man sa punto na yun ay naging ganun ka, ibig sabihin lang na nun, kinakailangan may nangyayari, nadagdagan ba yung dugo mo? Naakuan ka ba? Iba yan eh. Sabi nga niya, kumisan, pag wala na yung kukuhanan mo ng salita ng Diyos, yung kaibigan mo o kaya yung preacher na pinakikinggan mo yan, helpless ka na eh. Hindi ka nang makapag-share man lang. Wala yung performance base, hindi na isa pamuhay. Hindi ka man lang makapag-share ng talagang tunay na nangyari sa buhay mo, yung witnessing, hindi Wala, buhay. wala, Oo. hindi ka true witness. Oo, kasi sabi naman ni Lord, all your children will be taught by God sa Isaiah 54:13. The Lord will, and sabi nga, all your children will be taught by the Lord and great will be their peace. Grabe, magkakaroon ng tunay na kapayapaan ng mga taong tinuruan talaga ng Panginoon. And prosperous in the word of God. Yeah, Ayan, prosperous talaga. Kaya Oo. pag dumating yung terror Aha, o mga pagsubok. pagsubok sa buhay, Mhm. we are in a safe and strong in our lives because Amen. we are more than conqueror or we are Hindi victorious ka in life. matatakot eh. Hindi ka matatakot eh. Hindi ka talo. Oo, hindi ka talo eh. Kaya kasi personal ka eh. Hindi ka nakadepende lang yung spiritual growth mo, hindi nakadepende sa iba eh. Kasi mga kapatid, sa spiritual battle, hindi ka po pwedeng tulungan ng iba personal mo, ikaw ang itetempe. O paano ka ngayon lalaban kung hindi ka fully equipped? Yung pagtuturo ng Panginoon, hindi mo tinanggap. Di ba? Kasi nasabi natin, ang Espiritu, be dependent on the Spirit of God. Oo. Para hindi maaaring hiramin eh. May exam ka. Oo. May exam ka. Oo. Hindi ka nag-aral. Oo. Pagkatapos, pagdating ng exam, Lord, paalaala mo sa akin yung mga word. Hindi ka nag-aral. Walang ipapaalala sa iyo ni Lord. Paalaala ko sa iyo, hindi ka nag-aral, wala kang ginawa, kundi literally. Oo. Yun lang, wala na. Kaya yun ang doon. Kasi ikaw ang itetest eh. Hindi naman, yung sinasabi ni Pastor, ikaw ang kukuha ng exam eh. Kaya kapag ka hindi ka nag-aral at nagkuhan ka kay Lord wala kang karapatang humingi nga ano karapatan mo magsabi na Lord, paalala mo, wala na may papaalala, wala ka kasing in-input. Para rin computer yan eh. Ano lalabas sa database mo kung wala kang in-input? Kaya yung mga data encoder, napaka-importante rin nun. Sila nag-i-input ng data. Di ba?
Wala kang inilagay ng mga salita ng Diyos na nasa puso mo, nasa mind mo, na para ipaalala. Yun lang yun, logic lang yun mga kapatid. May ba kitang-kita mo talaga. Kaya sabi niya, doon sa Matthew 10, ito yung isang kung pagpalagay na nga na ikaw ay nalagay sa isang sitwasyon na kinakailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ba yung mga ganon? Sabi ganon niya sa Matthew 10:19. But when they arrest you, hindi ba? Kuwan ka, ipagtatanggol mo nga yung sarili mo, merong nangyari. Do not worry what to say. Kapag dito nga sa salita na to, imagine mo, mismo sabing gano'n ni Lord, do not worry what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will be not you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Ibig sabihin, kapag merong mga pagkakataon na malalagay ka sa sitwasyon na kinakailangang ipagtanggol ka ng kahit na sino, ang Panginoon mismo magtatanggol sa iyo eh. Pero ang pagtatanggol niya, ipapaalala sa iyo, sabing gano'n niya, you don't have to worry about what to say and how to say it because it is the Holy Spirit who will be speaking in your behalf. Ang galing, di ba? Kaya pagka tinignan mo nga ito, lunongan mo, lalo na hindi ba yung speaking engagement mo? Hindi ko Oo, yung first time mo, tinawag ka ng boss mo, kakausapin mo yung mga taong gano'n, yung nangyayari po yun, lalo na bata-bata tayo personally, nangyari sa akin to. Lord, hindi ko alam kung paano. Tulungan mo po ako, yung banal na spirito. Alam ko naman yung sasabihin, kaya lang, yung courage, what to say. Hindi ba yung the right word to say, in the right place, in the right time. Yun po ang pinakamaganda. Yun yung wisdom na kinakailangan at the right time. Nalagay ka sa sitwasyon na kinakailangan mong ipagtanggol kung ano yung ginagawa mo. Nag-o-audit ka. Oo, hindi ba? Kaya sabi nga, do not worry. Sabi niya, when they arrest you, ibig sabihin, they put you in a situation wherein you have to put, tataas mo yung kon mo eh. Yung pananampalataya mo, ipakikita mo, Kristiyano ka eh. Di ba? Alam mo, ipagtanggol mo yung faith mo. Alam mo yun. Oo. So that time, hindi ka na nakadepende sa iba, yung sa spirituality mo, personal mo yun. Hindi ka nakadepende sa iba, sa ibang tao. So doon mo makikita yung maturity mo. Are you mature enough to really, di ba? Di ba, Pastor? Parang maglalaro ng chess yun. Oo, kaya yung isang tao na nakatanggap ng kapuspusan ng banal na spirito, hindi natin magagawa to kung wala si Lord sa atin. Yan. Nung pag tinanggap natin ng banal na spirito, natatandaan niyo ba yung Acts 1:8? Di ba? When the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. And then you will be witnesses for me. In Judea, Samaria, up to the ends of the world. Kaya Jerusalem muna, syempre sa mga kamag-anak natin. Kaya kapag kayang merong mga sitwasyon na kakailanganin mo na ipagtanggol yung kung ano man yung bagay na naakusahan ka ng hindi tama, di ba? Kakailanganin mong sabihin yung tamang word, yung hindi masasaktan. Sabi nga ganun sa pinag-aralan natin last Monday, kinakailangan yung mga salita na babanggitin mo, yung kinakailangan nagbi-build up, hindi nagpuput down sa mga ibang tao. Lawak po nitong yung pag-unawa natin na dapat nating unawain ito. Kasi napakabigat po yung spiritual maturity, hindi mo po pwedeng hiramin. Hindi ka makare-reconcile sa Hindi, tao. oo. Hindi nahihiram ito. Personal na personal po ito, mga Alam nga yun kapatid. You do not, tignan mo yun hindi ka sa pwedeng mag-rely sa iba. John 15, 2 Corinthians 5, 17 and 18. In 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, He is a new being. The old has gone, and the new life has begun. Tira mo sa 18. Sa Yung 18, meron dyan. ay binigyan ka ng ministry of reconciliation, hindi ba yun sa 18? Reconciliation. Oo. Yan ang ministry mo. Oo, yan. Reconciling other people to God. to God. Oo.
Kaya Yan ang ang resulta tao- ng bagong buhay mo. Meron tayong gagawin. Kasi yun ang magiging role natin to Ministry of Reconciliation para yung ibang tao na malapit rin sa Panginoon. Paano mong gagawin ngayon kung kung yung ikaw- spiritual growth mo ay mababa? Hindi ka nagmamature. Kaya ikaw, nakabase lang yung maturity mo, nakabase lang doon sa naririnig mong iba na hindi naman, na siyang nag-aral. Yung mga naririnig mo, nag-aral yun eh. Di ba? Kaya nakakapagsalita sila. Ikaw, si dinig lang, hanga ka lang, pero ayaw mong mangyari sa'yo. O kaya yung mga pinanggalingan nating faith, yung ano. Oo, yung dati. Hanggang ngayon, buhay. Oo, sasabihin mo, Aba. ay nako, narinig mo lang pero ayaw mong tanggapin. Yun. Yung mga bagong teachings. Paano natin. ngayon, mga gaganap yung 2 Corinthians 5:18, that you will have that ministry of reconciliation. Kung ikaw ay second-hand info lang, di ba? Hindi, nakarelay ka lang sa iba. Kaya kung may dinadanas ka ngayon, pasalamat sa Panginoon. Lord, lumalago ako. Gusto mo bang dumago ka ng hirap na hirap ka? Meron naman pamamaraan. Sobra ng fertilizer Jesus ang is ilagay the sa'yo. way, the truth, and the life. Oo. Ayan. Merong daan. Itong daan na to, hindi ito yung ano ha? Ito yung daan na to. Ito yung Daan ng Panginoon. makitid na daan. Ngayon, kung gusto mo laging doon kahabang panahon, Yeah. dumoong ka. Pero meron daan. Hindi ito yung pag-alis ng comfort zone mo. Ang Yes. daan, I am the way, truth, Jesus Christ. Yes. Kasi talaga namang ang salita ng Diyos kasi sabing ganun niya nga doon sa Luke 12:12, hindi ba? For the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. Kaya yung banal na spirito na tinanggap natin, yan ay napakalaking ginhawa sa lahat ng tao na nakatanggap sa banal na Panginoon na binigyan ng banal na spirito. Imagine mo yung tulong ng Panginoon na hindi ka yung wisdom, yung tamang sasabihin mo, nasasabi mo dahil tinuruan ka ng Lord. Sa Kumisan James- nga ikaw mismo tataka, ay, ba't mo nasabi yun? Ano mo sa James, ano yan? Diba? Abundant talaga yon. Oo. Kumigay ka lang, na doon talaga yon. Kaya nga wala kang pwedeng ipagmalaki, di ba? Kaya sabi nga ganun sa Jeremiah, sabi nga kung gusto mo mang magmalaki ka kung kilala mo ang Panginoon. Wala kang pwedeng pagmalaki, hindi mo pwedeng pagmalaki ang kayamanan mo, kalakasan mo, karunungan mo, wala kang pwedeng ipagmalaki, mga kapatid. Ang pwede lang nating ipagmalaki, kilala natin si Lord. Alam natin ang salita ng Diyos na maaari nating magamit sa tamang pamamaraan. Because the Holy Spirit na ibinigay sa atin, wag natin, that is the mark of ownership. Mark of ownership na binigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga sa mga baka, nilalagyan ng tatak. Nilalagyan ng tatak yan para kung sino yung owner, hindi ba? Hero. Oo, ang tawag. hinihiruhan. Tayo ang hero natin, Holy Spirit. And we are sealed Sealed tayo. by that. And when we receive the Holy Spirit, we will be led by the Holy Spirit. Kaya ngayon, The pag Holy Spirit is nabaptize within ka na, us. Oo. kasi nung hindi ka baptize, nung hindi ka pa nanguhugasan, Aha. nung hindi ka pa inalulubog, ang awit mo, ganito. Ah. Come, Holy Spirit, I need you. Yan. Come, Holy Spirit, I pray. Namabaptize ka. Nabago ka na ngayon. Nabago ka na. Ang The- awitin mo na, ganyan. The Spirit of the Lord is now upon me. Itong mission mo. Heal the broken hearts and set the captives free. To open prison's doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. So, sino magtuturo sa iyo? Yes. Ang banal na Espiritu sa iyo
ang magpapaalaala sa atin. Amen. And do not grieve the Holy Spirit that is in you, Yes. because we are the temple of the Holy Spirit. Be aware always Amen. sa truth teachings ng Bible. Amen. Yung mga dating teachings na alanganin ka. Kasi pagka ganyan ang naging kwa natin, hindi tayo magre-rely sa iba. Di ba? Pagdating sa spiritual food. Kasi ang ating topic ngayon, yung ating kinukuhan, kung ikaw ay nagre-rely sa spiritual growth mo o spiritual food on others, sa kakuhan, hindi ka magmamature. That is not the right. Ang maturity mo ay sarili mo. First-hand info mo. Kinatanggap mo ang salita ng Diyos at ikaw ay mismo ang Panginoon ang nagturo sa iyo. Alam niyo ba sa John 14:17, sabi nga na, the spirit of truth, the world cannot accept him. Hindi po pwedeng matanggap ng mundo to. Because it neither sees him nor knows him, but you know him, but for he lives in you and he will be in you. Kaya ang nakakatanggap lang sa banal na spirito na nagtuturo sa atin ay ang mga nananampalataya lang sa Panginoon. Yung tumanggap tunay sa Panginoong Jesus. Kasi ang kamunduhan, ayaw nila eh. Hindi nila tinatanggap yan. Wala sa kanila yan. Kaya hindi nila mauunawaan yung ating mga sinasabi. Because spiritual people will accept spiritual food. But non-spiritual people, they do not understand spiritual food. Kahit na anong dikuan mo dyan, basta ayaw tanggapin, mahirapan ka. The Spirit is our advocate. Yes, Tagapamagitan. Yan sa atin. Ha? The helper. Na ipinadala ng Ama ayon sa John 14:26. Yes. In my name will teach you all things and will remind you everything. Yes. Everything. Yes. I have said to you, sabi ng Panginoon, I love you. Mahal kita kaya tinuturoan kita. Amen. Do everything what I say. I have commanded you to have peace. By Peace I give Give you. you. And peace I, ano ba yun? Peace I, ano yun? I give you. Peace I leave you, and peace I give you. Ayan, nasa atin na. Iniwan ng Panginoon ang kanyang kapayapaan at siya na ibinigay sa bawat isa sa kanyang mga anak. Kaya sabi nga gano'n niya, kaya napakahalaga talaga na nasa atin ang kaalaman o kaunawaan, yung comprehension mo, na ang isang Kristiyano, ang isang tao na tumanggap sa banal na spirito, na nakipag-isa kay Kristo, sabi gano'n niya sa John 7:18, whoever speaks on his own does so to gain personal glory. Kapag ka ikay nagsasalita lang, on your own, ha? Kaya yung hindi salita ng Diyos, hindi salita ni Lord, Glory to me. glory to me yun. Ayan. Oo. Ikaw lang yun, para ka matanyag. Ang galing naman magsalita nito. Naalala mo yung inuud na hari, hindi ba? Kiniklaim yung glory. Kasi, but he who seeks glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Kaya kapag ka lahat ng ginagawa natin, lahat ng sinasabi natin, ay ang ating purpose to glorify God, magbigyan kaluwalhatian ang Diyos, lahat ng kwan, lalo na kapag ka ikaw ay nag-share, nagtuturo, at gusto mo ang tao ay malapit rin sa Panginoon, yan ang binibigyan ng kalagaran ng Panginoon. Yan ang isang tao na nalungalago sa kanyang pananampalataya. Kasi meron talagang humahanga eh. Gagaling talagang. Oo naman. Meron talagang Oo. magagaling. Okay lang naman, oh. Pero, ito ang, stop judging the book By its by its cover. Yes. Kasi maaaring magaling, maganda, hindi ba? Wow, galing mag-usap, alam lahat ng gano'n, alam lahat. But deep inside, iba yung nasa Nasa loob. puso, Kaya ang oo. sabi, punit yung libro, do not
judge this book by its cover. Oo. This is the way, the truth, Truth and the life. and the life. No one goes to the Father, Jesus said, Yes. without me. Kaya alam nyo kung minsan yung mga kasi yung spirituality na fake din eh, pastor eh. Di Kasi, ba? kasi ngayon napakadaling di Oo, ba? ang dami eh. di Sa ba? modern Oo. modern Oo, technology. sandali nga lang eh. Kaya yung mga may hawak ng gadget, sandali lang, titingnan lang yung ang bilis, ang bilis. Akala mo, ang galing-galing naman. There's nothing wrong May- about oo, it. Oo. Maganda Baka- yun, may improvement, hindi ba? Oo, mabilis. Na-advance yung ating Lalo ngayon, technology. eh. oras. Ginagamit rin na. Ginagamit Akala ng lang ni Panginoon Satan, masama yung sa tunay na Kristiyano, ay, hindi ba? Akala nila, nung pinatay nila si Lord, nanalo na si Satan. Hindi nila alam yung pala ang nagiging susi para lahat ay maligtas. Di ba ganun din? O sige, i-introduce mo yung mga ganyang technology. Without you knowing, lahat ang salita. Pag ginamit yung technology na yan, pagdating sa salita Sa ng Diyos, mabuting talo siya. paraan. Oo, Sa sa mabuting mabuting paraan. paraan. Kaya nga, yung kanya, kaya nga dapat malaman natin, makombat natin yan eh, hindi ba? Kaya yung media, mga kapatid, kayang-kayang gamitin yan para sa Panginoon. Ikuha natin yan. Kung ginagamit ni Satan yan para masira ang kwan, di ba? Ipopromote mo yung mga mali, yung mga perversion like yung LGBT. Sorry Mga ha, talagang artificial. hindi ko mapigil na hindi masabi. Yan ang ipinopromote. Why not promote the truth through the Word of God? Gamitin natin ito. I-combat natin. Tayong mga Kristiyano, sabi nga, stand up. Kaya gusto mong maging mature, magkaroon ka ng first-hand info, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ma-filled ka with the Holy Spirit, kaya yan. Kasi kapag ka sinasabi mo, is coming from the Lord, there is power. There is power. Kapag ka yung salita ng Diyos pinasasabi sa'yo, at that time, needed talaga yan, there is power. Si Lord mismo ang gagalaw. Si Lord ang magbibigay ng katagumpayan. Talagang Diba? kapag iyong salita ng Diyos Oo. nabuhay sa iyo. Yeah. Buhay ha? Mhm. May experience ka. Not taking the experience of other Others, people. oo. Ako Personal mo yun eh. madalas kong tanungin, Aha. ano ang word mo nang ikaw ay tawagin ni Lord? Yes. Para kung sakalit dumating ang mga temptation o kailangan mong mag-share to be a true witness Yes. of our Lord Jesus Christ who have the Holy Spirit, mapanghahawakan mo Oo, yan. personal yun eh. Ikaw mismo nakatanggap nun. Yung pagkakatawag sa'yo, kaya nga sabi nga ganun, hindi ka po pwedeng maigupo eh. Dahil pagka si Lord ang tumawag sa'yo, mga kapatid, tandaan natin, pag si Lord ang tumawag sa'yo, He will give you all the provision, hindi lang material, even the spiritual. Gagamitin niya, ibibigay sa iyo lahat ng salita ng Diyos na kakailanganin mo para pag pinatayo ka, there is power. Di ba? Ikaw, anong word mo? Oh, John 15:7. Ano Talagang yun, kwan. John 15:7? Diba? If you remain in me, and my words remain in you, you can ask for anything, it shall be given to you, says the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan ang Panginoon hanggang ngayon, yung pananatili talaga, ikinwa niya sa akin yan, anak, di ba nung una, ang laki-laki ng problema mo, ang sabi sa'yo, through the leader, through Sister Ligaya, sabi niya, anak, manatili ka lang. Let your mess be a message to all. Oh, hindi ba yung magulong-magulong buhay natin, ginawang message ni Lord? Wala eh. Yung mga imposibleng hindi pwedeng isolve ng tao, sinolve ni Lord. Yan. Ikaw, hindi ba? Ang ganda kaya ng kwan mo. Ito ho kasi pala kaibigan. O sige, ano I may? do not call you servant any longer. I call you friend because I have told you everything about the Father. Amen. Binago na yun lahat ng kaibigan ko. Yes, sa dami ng Ito na kayo kaibigan niya. ngayon. Mga Kayong kapatid. nanonood, yung mga nadito, kaibigan ko lahat yan. Noong una, ang sama-sama ng loob niya. Kasi lahat ng kaibigan niya, Nawala. iniwan siya. Oo, ayoko nang kasama yan. Sabi gano'n niya, boring. O yan nga, parang boring. Sabi nga, boring Christian, di ba? Boring na raw si Pastor Fred. Kasi noon, si Alfredo, sabi nga,
Wala hindi mo na maaya yan sa inuman, hindi na, kasi nun yung mga salitang masasama, nawala na rin, sila malulutong, hindi ba? Parang yun ang kanilang bukang bibig dati naman ganun din siya Yun rin, nabago. Pagkatapos parang ang sama-sama ng loob niya kasi nga, mga kaibigan niya yun, mahal niya. Naku, talaga yun, nung panahon na yun, nung una po, iiwanan niya ang pamilya niya para lang sa kaibigan niya. Ganyan po, katindi pagiging. Pero alam niyo, nung nabuhay yung John 15:15 ba yun? John 15, yung kanyang word of God, matindi pala itong pinalit na kaibigan, si Lord. Mawala na kayo lahat, wag lang si Jesus Christ. Imagine mo ang naging kaibigan niya mismo ang Panginoong Jesus. Hindi ba? Sino naman ang tatalo dyan? Pagkatapos, hindi lang ako anak, parang sinabi sa kanya, lahat ng makakamit mo sa prayer meeting, sa community, sa compi, puro kaibigan mo yan. Saan ka pa pupunta? Grabe. Hindi ba? Ako naman, yung talagang lahat ng hiniling ko, imagine mo, lalo na nung bago-bago kong mga kapatid, yung honeymoon stage na tinatawag, naku, sandali lang. Bagay, anyway, ngayon pa rin naman, nangyayari pa rin yun. Andun pa rin yung pagiging zealous sa pananampalataya. Binibigay ng Panginoon, kaya madalas sinasabi ko, huwag kang mag-alala. Doon sa kausap ko, pagka binigyan ko ng Word of God, huwag kang mag-alala. Totoo, ang salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Nakasulat Di ba? Kaya doon sa Jeremiah 1:12, sabi gano'n niya, si Lord mismo, He sees to it that His promise will come true. Nanonood siya, pinanonood niya. Siya mismo. Hindi ba napakatindi nun? Pangako ni Lord yun? Makapag-witness ka ng maayos Yeah. Hindi outward. Baka nung bagbag na rito, nakakita ako doon. Doon sa may harap. Babae, naninigri ang bilis. Ganon. At ko, ilan taon ka na? Mga 40 mahigit lang ako. At ko, hindi mo ba alam na iyan may sukli? Oo. Hindi ka aabot ng edad na gano'n kasi magkakasakit ka. Tigilan mo na yan. Maya-maya may dumating na nakamotorsiklo. May asawa pala. Yung pala asawa. Oo. Aba, at ko, ito mga pinangangaralan mo na huwag manigarilyo. Ayaw tumigil yan Imagine mo, mga kapatid, yung kinukwento niya, babae yun. Babae. Oo, yung lalaki, walang bisyo. Ang may bisyo yung babae. Kaya nakakahiya Hindi sa panahon na to, ang dami na po ngayon, baligtad na, totoo naman. Dati-rati, talagang mga lalaki lang ang may bisyo. Ngayon, meron mang bisyo nung unang panahon, meron man, nakakakita rin naman. Ang mga bisyo noon, mga matatanda, hindi ba yung sigarilyo, nakapasok yung apoy sa loob? May nga pa May nga. Mga lola lang yun, nakikita mo yun, di ba? Pero, ngayon hindi. Mga socialite, di ba? Meron pang isa. Oo. Sa ibang relihiyon naman, Uh-huh. ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos doon sa Trinity. Ito, nagligpit. Uh-huh. Sila nakakita. Ano to? Sabi ko, tinanong, ano yan? Naghihintay yung pala tumataya sa loto. Ay, oo. Nako, sabi ko. Nakatira sa amin sa dati kasi yun. Nako, baka, nung baka siya. ko yan malaman noong mga kapatiran ninyo. Oo. Anong tama? Sabi ko, kala ko ba, mahigpit yung inyong relihiyon? Makita ko, ang daming pananloto. Ang daming ticket. Palagi palang tumataya sa loto yung bata na yun. Ito, ang nakakot itong mga kapag samahan nato. Ititiwalag ka at mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Yung miyembro mo, yun na Oo, hindi ba, nagkaroon na rin tayo ng kaibigan na gano'n, nakasama mo sa inuman. Oo. Hindi naman, Ba't nagagano'n lang? si Fred naman wag mo ako isusumbong, sabing gano'n. Kaya hindi po yan sa relihiyon, mga kapatid. Sa tao yan. Kaya ito ring spirituality na sinasabi natin. Do not depend your spirituality on other people. Let us not be a second-hand informant. Kinakailangan tayo mismo. Kaya nga sabi ng gano'n, napakahirap tumayo
pagka ang daladala mo ay si Kristo. Kung hindi ka prepared, hindi mo talaga siya kilala. Ano ikukuan mo? Ano ituturo mo? Ano i-share mo? Di ba? Kaya napakasarap na pag-aralan muna sino ba si Lord sa buhay mo, sino si Lord talaga, at ano ang kanyang mga sinasabi, ano yung salita niya. Kaya kapag kayo mga inaanyayahan natin, sasabihin, uy, kilala mo ba si Lord, si Jesus? Oh, oo, kilala ko. Totoo. Anong salita na pinanghahawakan mo? Yung sinasabi nga ni Pastor Fred, kinausap ka ba ng Panginoon? May salita ka bang tinanggap galing sa Panginoon? Basta, kilala ko si Jesus. Hindi mo po pwedeng sabihin lang basta nakilala mo siya, nang hindi ba sa kaibigan? Kumisan, boses pa lang ng kaibigan mo, alam mo na eh. Ganon din yun. Di ba? Mga kapatid, napakahalaga po. Itong ating maturity should be based on your personal knowledge and personal performance of what you are saying. Di ba? Walk your talk nga. Hindi po pwede na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, pagkatapos ang galing-galing mong magsalita, pero hindi mo naman ipinamumuhay. So, yun po ang ating ipino-point out. Kaya sabi nga ganon, therefore, a mature Christian is well-versed of the Word of God. He is filled with the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. The Holy Spirit is within him, thus whatever proceeds from his mouth comes from the Lord, not a second info. Di ba? Pastor? Hindi second info yung ating pan. Marami pa ako sasabihin sa Sige, iba. okay. Sige, sabihin mo pa. Kasi pagdating doon sa faith natin, Aha. kailangan talagang maayos ang ating relasyon sa Panginoon. Yeah. Yung banal na Espiritu ang gagabay sa atin lahat. Kasi yung nangungusap we must be convinced, we must be convicted Yeah. of everything na nangyayari sa ating buhay. Kaya ang sabi ng itong pamumuhay na Kristiyano, yung ating faith sa Panginoon, malupit, Yes. malupit, Ayan, dapat talagang convinced, Oo. convicted, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Personally, Oo. naguguro tayo. May revelation ka, personal na revelation ka. Illumination. Kaya kailangan Oo. ayusin natin ang ating buhay. Kasama ko dyan, this is an ongoing process. Process. Oo. Hindi kayo Urong. Urong. Oo. atras, Kailangan nagpo-forward, kinakailangan nag-grow. Kaya Diretso. yung pag-aaral natin tuloy-tuloy. Hindi po pwedeng graduate na niyo. Alam ko na yan. From cover to cover, nabasa ko ng Bible. Hindi po. Kasi ang salita ng Diyos ay laging bago. Every day. Every day may bagong revelation at every day, yung salitang tinanggap mo, ipararana sa'yo ng Panginoon eh. Totoo yun. Napakasarap po. Kapag kayong nauuna kaya sabi nga ganun sa Old Testament, sabi ganun niya, walang bagay na ginagawa ang Panginoon na hindi muna niya sinasabi sa kanyang mga anak. During the time sa Old Testament to the prophets, he reveals first to the prophets whatever his plans are. Di ba? Kaya ngayon sa atin, yung salita ng Diyos na ating tinatanggap, lalong-lalo na sa ating quiet time, makikita mo, gagamitin mo yan sa araw na yan. Mabubuhay yan. Kaya pala, talagang si Lord advance. Kaya pala niya sinabi, when you get angry, do not let your anger lead you into sin. May makakaharap ka palang tao na talaga namang, naku naman Lord, grabe itong tao na to. Hindi ba? Imagine mo, kaya yung kapag ka nakakatanggap ka, matatawa ka na lang eh. Di ba? Ang grabe talaga. In advance na talaga yung notice ni Lord. Sinabi na talagang, wag ka magkasala sa tao na yan, ha? Gagalitin ka niyan, pero wag kang magkakasala. Wag ka mag-give in. Temptation yan, anak. Hindi ba? Kaya sarap kayang makaranas ng ganon. Kaya, Pastor, bago mo mamaya i-end, alam ko marami ka pang ending. Natatawa ka lang. Awitin natin to.
Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Kaya ang Panginoon, hindi tayo bibiguin. Hingin lang natin. He is always there to help us in times of trouble. Kaya ngayon, batiin na natin yung mga nagbe-birthday ngayong araw na to. August 6, mga kapatid. Andyan po si Brother Jesse de Guzman. Ay, nako, Jess. At si Brother Jun Bacani. Inaanak natin si Jun, hindi ba? Si Sister Laura Danganan, thank you Lord. Si Sister Susana Bukaw, Sister Senya Carino, and Sister Leia Montenegro. Happy birthday mga kapatid. Brother Bong, batiin natin sila. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa Diyos. Mag-enjoy po tayo, mga kapatid, sa inyong mga birthday. Thank you, Lord. Sige, bago namin i-wrap up po, mga kapatid, kami po ay mga announcement. Ang Comfy Kabanatuan ay magdiriwang na kanilang 32nd anniversary sa August 12 po, 9 a.m. onwards sa Luz Biminda Restaurant. Ang dress code po, United Nations Team. Coordinate with Minister Jeff Borja. Aba, gusto mo magsuot ng United Nations pwede ka magsuot ng Japanese, Spanish, ayan, Pilipino, lahat, hindi ba? Korean, okay, o kaya Indian, yan. Comfy Kapas, meron po silang anniversary rin, 28th anniversary sa August 22. It is a Saturday, 8:30 a.m. sa Chef Buloy's Function Hall. Sa Nicolas Capas Tarlac, kindly coordinate with Minister Ed Galletes, especially yung mga taga-Paniki at Kuya po, attend po tayo, mga outreaches, attend po tayo sa Capas. Great. At sa Comfy Baguio at 27th anniversary, tayo rin po ay inaanyayahan sa August 23, it's a Sunday. Pwede nating magpaalam sa ating kanya-kanyang mga ministro o kaya yung mga yung buong outreach natin, pwede nating dalhin sa Baguio, August 23 at the City Light Hotel sa 245 Upper General Luna Road, Baguio City, unlimited merienda buffet. Ang venue po ay exclusive for Comfy. No charge per head but welcome po ang mga love gifts, donation and gifts po. Sige, coordinate po tayo kay Minister Andy Magadia at saka si Sister Pritz Lailo. At syempre, ang ating Comfy East, may ang kanilang 30th anniversary sa August 29. Imbitado rin po tayo pero magpa-count po tayo. Kinakailangan magsabi po tayo kasi nga kinakailangan mabilang po para sa food. Ito po ay gaganapin sa Juan Cainta Stadium. At let us stand up and be counted. Ang kanila pong team ay 1 Timothy 1:12. Ang kanila pong nakasulat ay stand up and be counted. Ang t-shirt nila po ay nagkakahalaga po ng 300 para sa adult, children po 200. Ayan po yung style, andyan po yung Coordinate po tayo kay Sister Bebot Perez kung gusto nyo magkaroon ng souvenir na t-shirt niyan. Thank you, Lord. At ang ating Comfy Family Affair, 45th anniversary na po. 5 years na lang, mag-golden na tayo. Ito po ay gaganapin sa Subic,
White Rock Hotel and Resort. Ito po ay sa October 23 to 25, mga kapatid. Let's be counted. Magbigay na po tayo. At least 20% ng down payment po, kung ano man po. Nakapost po ang ating mga rates ng bawat kwarto, yung per person per night. Ang minimum po ay 20% para yung reservation natin ma-finalize na po para sa atin. Yung kids up to 5 years old po and below are free. Wala pong food at bed. Siyempre, itatabi na lang sa mga mami at daddy. Pero yung food po pwede natin isabay sa atin. Ang check-in po natin ay 3 p.m. Pero yung room natin na available po pwedeng as early as 1 p.m. pwedeng tayong pumasok. Ang libre po dito ay libre ang use of pools and beach access. May 30 minutes kayak po sa bawat isang tao. Yan, salamat sa Diyos. At ang breakdown po, ang first day po, kung tayo po ay a-attend ng Friday, ang first day po ay meron po tayong lunch, afternoon snack at dinner. Ang Saturday, breakfast, afternoon snack. At ang day 2 po, Saturday po, yun nga, Saturday, Sunday. Saturday, lunch, afternoon stroke, dinner, Sunday, breakfast. Yung Sunday na labas natin, meron pa rin tayong breakfast at saka snacks. Yan. At kapag tayo gusto nating umattend po ng second day lang, yung mismong anniversary natin, pwede po kayong umattend do sa baptism, water baptism, very early in the morning po ng Saturday, para po kayo ay makasama. Kinakailangan umattend po tayo ng seminar na i-advise po natin. Magkakaroon muna ng seminar para sa water baptism bago po pwede kayong sumama. Yung mismong Saturday early morning para po kayo ay masama sa water baptism. And then sa afternoon po, yun na po ang ating anniversary. Magsabi lang po tayo kung Friday pa lang ay sasama na kayo o kaya yung mismong araw lang ng anniversary. O, sige po, tayo po ay i-wrap up natin ang ating topic ngayon, ang ating third sign of immaturity. Okay. If your growth in the Lord is dependent upon others, relying on others for our spiritual food, you will never be mature. Let us be mature by having our personal relationship with the Lord. Okay. Sa Matthew 6, verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Yes. If Para sa you ibang do, tao. you will have no reward from your Father in heaven. Yes. Inaasahan nating reward. Hindi natin makakamtan kung para makita namang tayo ng tao. Yes. The real maturity, hindi ng panglabas, kung hindi yung nasa sa loob Nasa puso na natin. sinasabi ng Panginoon sa atin, Amen. good And and faithful servant. servant. Let us Pray. pray. Dakila naming Ama, salamat po sa pagtuturo. Salamat po, Panginoon, in reminding us every day through the power of your Holy Spirit. We are convinced and we are convicted. Yung aming mga maling asal, humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon, upang makamta namin yung aming inaasahan na reward na ibinigay mo sa amin para sa kabilang buhay. Amen. Thank you, Father, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. God Amen. bless us all. Thank you, Lord. Tayo po ay magsasara at mag-end sa new repeat song of the week. And title po ay Tithes is a Blessing, composed po ni Sister Mila Santarinala. Thank you, Lord. See you again next week. God bless everybody.
there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. God's protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. God's protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy